the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Pastor Jeff, morning! Good morning, Cha. Good morning, Ted. Ganda ng shirt mo, Cha. Oh. Gandang umaga sa inyong lahat. Proud to be Filipino, ashamed of my government. Papadalang ka daw ni Tita Dina kung gusto mo rin ng ganito. Proud ka ba na Yeah. Pinoy ka? Ashamed ka rin ba sa gobyerno mo? Of course, sa Of dami course. nating kinakaharap ngayon. Okay, oo. Baka we can do better. akala We ko- can do better. Akala ko isasagot mo sa akin, kinabahan ako. Of course, ang dami nating kinakahiya ngayon. Oo, buti kinakaharap ang nasabi mo. Pero Pastor Jeff, bago yung mahabang araw ng mga kapatid natin, ngayong last working day of the week para dun sa mga naka-day off ng weekends, anong magandang balita na hatid mo sa amin? Salamat muna sa mga nakatutok sa atin ngayon. Okay, si Sir Ronnie Austria at si Sir Harold De Leon together with this whole team ng Security Bank sa Region 2. Nandun yung TV, nanonood sila bago mag-start ng seminar nila. Thank you so much for tuning in. Daddy Rolly at Mama Beng Galang, Happy Father's Day sa'yo, Daddy Rolly. Hope to see you in church this Saturday. May mga season po sa buhay natin na china-challenge ang ating pinansyal. Yan po yung topic natin about provision. Minsan naantig yung puso natin magbigay sa mga nangangailangan, mag-donate sa church, o magbigay sa mga nasalanta ng bagyo. Kung may extra, okay lang naman siguro. However, ang challenge, kung walang-wala ka na o nag-iisa na lang, challenge ka pa ni Lord na ibigay ito. Ganun po nangyari sa Genesis 22. Sinubok ng Diyos itong si Abraham na ialay ang kanya nag-iisang anak, yung kanila ni Sarang anak na si Isaac, na ialay ito sa Panginoon. Ang bigat na to, sumunod si Abraham. The following morning, sunod agad siya. Paakyat sila ng bundok, tinatanong na siya ni Isaac, Ama, nandito na yung panggatong, nandito na yung panggawa ng apoy, pati kutsilyong pampatay sa tupa, pero nasan yung tupa? Nasan yung iaalay natin? Ang sagot ni Abraham, God Himself will provide. At nang naakit na nga nila yung bundok, akma nang papatayin ni Abraham ang kanyang anak dahil naigapos na niya and all, may isang boses mula sa langit, pinigilan siya at sinabing, huwag mong gawin yan sa anak mo. At totoo nga, sa tamang oras, sa tamang lugar, nag-provide ang Panginoon, may isang ram o yung tupa na naipit sa isang damuhan, kaya tinawag ni Abraham ang lugar na yon, the Lord will provide. Genesis 22:14. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it said, on the mount of the Lord, it will be provided. Pansinin niyo po hindi nag-provide ang Diyos bago sila umakyat. Hindi nag-provide ang Diyos habang sila'y umaakyat. Hindi niyo nakita na lang sa gitna ng bundok, ito na pala No, the provision of the Lord was revealed on top of the mountain. Sa lugar ng obedience, sa lugar ng surrender, sa lugar ng pananampalataya. Minsan, gusto nating makita ang provision ng Diyos bago tayo sumunod. Lord, kapag may pera na, susunod ako sa iyo. Okay? Lord, kapag sure na lahat, magtitiwala ako. Lord, kapag gumaling yung anak ko, saka ako magsisimba. Pero you know what, mga kabrad, madalas, God reveals His provision while we are walking in obedience, while we are in this journey of faith. Kaya kung nasa bundok ka man ngayon ng testing of your obedience kay Lord, gusto mo ng mga liwa, gusto mo ng mandaya, gusto mo ng manggancho, gusto mo ng mang-scam. Okay? Please lang, stop and pray. Stop and pray. Hindi worth yan sa huli. Nakita niyo yung mga nagnanakaw sa gobyerno, pinaghahanap na ngayon. So the same God who provided for Abraham is the same God who sees your need today. Ikaw na nangangailangan ngayon, tandaan mo to. Kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos, may provide din ang Diyos. Where God guides, He always provides. Genesis 22:14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And unto this day it said, on the mount of the Lord, it will be provided. Let's pray. Lord, marami pong salamat. Dahil alam namin, Lord, you're not moved by needs. You're moved by faith. You're moved by surrender. You're moved by allegiance and devotion. Lord, sa mga area ng buhay namin, lalo na sa pinansyal na hirap ka naming sundin, Lord, tulungan mo kami, Lord God, na bigyan ng lakas para sumunod, lakas para lumaban ng patas. Ang mga kababayan namin ngayon naghihikahos dahil lumalaban ng patas, i-provide nyo sila ng kanilang daily needs. At Lord, sa mga taong gumagawa ng mga illegal,
gumagawa ng mga immoral, gumagawa ng pagnanakaw. Lord, sana gising sila ngayon at naririnig nila to na ang ending ng mga tao na to. Hindi worth it na gumawa ng pera sa maling pamamaraan dahil sa huli, sabi mo, ito'y sumpa hanggang sa susunod at susunod at susunod na henerasyon. So tulungan niyo, Lord God, ang aming mga kababayan magtiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng mensaheng hatid ni Brad Jeff. Lord, thank you po sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray, amen. Thank you. Ay, praise God. Salamat, Brad Jeff, ha, sa iyong pagkakalabit sa aming lahat. Thank you. Salamat na marami. At, Yes, Brad. ngayon, parang nakabarong ka ba o ano? Yes, Brad Ted. Oo. Tayo ay meron ngayong business dedication na aking kaibigang si Mylins. Yung pinakamasarap na ensaymada yan na matitikman natin. Papadala ko dyan. Sige. So, may isang dedication kami sa Quezon City ngayon. May biyak ba sa likod yung barong mo? Wala. Hindi pa panahon. Pagka nagkakaedad na tayo, magpa-practice na tayo ng galon. Salamat na marami, Brad, and we'll see you again on Monday. Have a very productive weekend. Yes, Brad Ted, may Happy Father's Day celebration kami sa simbahan. Kung kayo po, tomorrow, alas 4 po yan, nasa Elan Suites along Annapolis Green Hills. Pasyalan nyo lang ako, magsimba tayo together at makarinig ng salita ng Diyos na mas mahaba. Alam ko, Daily Brad, biting kayo kasi araw-araw to, yan ang agenda natin, para araw-araw kayo bumalik. Pagka po linggo, Sabado rather, alas 4, sa Anchor Church, ang simbahan na aking pinapastor. Makita-kita po tayo. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Again, serving the people, Brad Jeff Escopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.